Hello mga beshi, it's grocery time. My God, mga bes, sobrang mahal talaga ng mga bilihin ngayon. Umabot yan ng 4K mga bes. Imagine, yan lang 4K na. For today's video mga beshi, maichichika ako sa inyo while nag-a-unbox tayo ng aking mga pinamili. Naniniwala ba kayo mga beshi dun sa something na bulto or may ibang nakatira sa bahay mo? Yung parang gano'n. Naniniwala ba kayo sa gano'n? Or naka-experience na ba kayo personally ng mga gano'n? Ako kasi, naniniwala ako sa mga gano'n. Pero hindi naman ako yung tipo na talagang matatakotin or natatakot. Dumarating lang yung time na parang nakakaramdam ako ng takot. Diba dun sa last video ko mga beshi, nakwento ko sa inyo na mag-isa lang ako dito sa bahay. And I don't know kung may kinalaman pa yun. Kasi ilang gabi ako mga bes na talagang hindi nakakatulog. As in, parang nakakatulog ako 5 AM na, 6 AM na. Kaya pansin nyo mga beshi, ang dami kong biniling Smirnoff kasi pampatulog ko yan. Kasi kapag hindi ako iinom, wala talaga, hindi ako makakatulog. Parang parang nakalutang na ako. So ito na nga mga beshi. Dati kasi, may kunikwento sa akin yung mga pamangkin ko na may nararamdaman nga daw sila dito sa bahay. Sila kasi yung talagang nag-i-stay dito. Ako every weekend lang or minsan na hindi pa ako umuwi ng weekend. So sila talaga yung nakastay dito. And may panikwento sila sa akin na may mga nararamdaman sila dito. Yung isa kong pamangkin, ang panikwento niya sa akin, parang lagi raw may bumababa sa hagdan. Parang mapapalingon ka na parang may bumababa or may dumadaan pumupunta dun sa kusina. Laging ganon. Yung isa naman mga bes, may naririnig daw siya na umiiyak. Iyak ng babae sa taas. And hindi niya lang yun isang beses na narinig. As in, parang 3 times niyang narinig na gano'n. Tapos, may one time na mag-isa siya dito sa bahay na natulog. Talagang rinig na rinig doon niya at lakas ng iyak ng babae. Actually, narinig ko na rin yung iyak na yon nung bago pa lang kami dito. Pero ang iniisip ko kasi noon is yung kapitbahay namin. Kaya nga sabi ko, ang pangit naman ang paggagawa ng mga bahay dito, ang nipis. Kasi maririnig mo kung ano yung pinag-uusapan sa kabilang bahay. Tuwing naririnig ko yon, iniisip ko ay nag-away na naman yung kapitbahay namin. Umiiyak na naman yung babae. Tapos may times na pati yung anak umiiyak. May maririnig kang iyak ng bata. So yun yung iniisip ko dati. Na dun lang yan sa kapitbahay namin. Hanggang sa one time na narinig ko uli. Tapos pinag ko dun sa isa kong pamangkin. Sabi niya, Tita, wala namang nakatira dyang may bata. Sabi ko, hindi, meron dyan. Sabi ko, pira lang lumabas yung batina. Sabi niya, hindi, ta. Walang bata dyan sa kapitbahay natin. Tapos, may one time na naglilinis daw yung isa kong pamangkin at saka yung kapatid kong isa dun sa taas. Nag-general cleaning sila. Gabing-gabi na yon. Tapos yung boyfriend ng pamangkin ko, nag-video call sa kanya habang naglilinis sila. Tinanong daw siya nung boyfriend niya kung sino yung bata dun sa ilalim ng mesa. Yung wala namang bata dito sa amin. Nagkakaroon na bata dito kapag yung, kunwari, bakasyon, pumupunta dito yung sa kong pamangkin or kapag araw, pumupunta dito yung mga pamangkin ko. Pero hindi naman na sila yung as in totaling bata. At saka pag gabi, umuwi talaga sila sa kanila. Dun sila natutulog. So in short mga best, walang bata dito sa bahay. Bukod doon, yung double deck kasi namin dito, medyo luma na kasi siya. Kapag humiga ka or umupo ka or basta pag nandun ka, pag ginamit mo siya, maingay. Maririnig mo yung ingay niya
hanggang baba. One time daw, sabi ng kapatid ko, narinig niya na parang may humiga. Wala naman, isa lang rin siya nung time na yon. Kung hangin man yun, parang imposible naman na tumulog siya ng dahil sa hangin. Bakal naman yung double deck. Hindi naman siya yung parang hipanan mo lang, ililipad na. Hindi naman ganun, Robes, diba? So parang, bakit siya tutulog lang? Wala naman talagang humiga. May nangyari rin dito na nung natutulog yung kapatid ko sa baba, nagising siya bigla kasi alam niyo bes yung pakiramdam na, di ba, nakahiga ka, tapos may unan ka, yung parang may biglang tumapak or nahulog dun sa dulong part ng unan mo. Experience niyo ba yung ganon? So ganon yung anya, ganon yung na-experience niya, nagising siya. So yun, nagising siya, tapos kwento niya sa akin. Ang una nga daw pumasok sa isip niya, para baka butike, nahulog dun sa una niya. Sabi ko, ang bobo po naman. Butike, magigising ka kapag nahulog yung butike sa dulo ng unan mo. Gano'n makabigat yung butike, diba? Buti sana kung pusa man lang, diba? Sin parang mararamdaman mo yung existence niya sa unan mo. Pero, hello, butike, sobrang daano, diba? So yun, bes, yung mga nararamdaman or naririnig namin dito sa bahay na parang ordinary lang sa amin. Kaya lang kasi nitong mga nakaraan, yun na iniisip ko, connected kaya yun dun? Kasi medyo matagal kasi, bes, na walang tao dito sa bahay. Tapos nung nag-sem break na ako, naisipan ko umuwi at dito muna mag-stay. So medyo natagalan kasi talaga dito na walang tao, tahimik. Ano kaya sa tingin nyo? Na-miss ba nila ako? Na-miss ba nila na may tao dito? Kaya halos ayaw nilang patulugin. As in, hindi ka talaga mga best makakatulog. Lalo na pag nandun ka sa taas. Hindi ka talaga, ewan ko, hindi talaga ako makakatulog. Kaya yun yung iniisip ko. Connected ba yun doon? Or napraparanig lang ako? Hindi yun naman kasi best pwedeng sabihin na mag-isa lang kasi ako kaya pag hindi makatulog. Kasi sanay naman ako matulog mag-isa kasi sa apartment mag-isa lang naman ako. Okay naman laging tulog ko. Tsaka nung mga dati pa naman, pag umuwi ako dito, nakakatulog naman ako ng maayos, ng mainbang, ng maaga. Nito lang talaga, nitong uwi ko na to na parang very unusual na ilang gabi, sunod-sunod, parang 1 week straight mga best. Talagang ang tulog po 5 a.m., 6 a.m. Kaya napapanic buying tayo ng Smirnoff para lang makatulog. Tapos ito pa, best, ito yung latest. Habang ginagawa ko tong voice over, alam niyo bang nakailang ulit ako? Nung first time na nirecord ko tong gabi, hindi siya natatapos kasi nagpuputol-putol yung voice ko. Kaya nakailang ulit ako bago nabuo to. Kasi hindi ko alam, kapag nandun ako sa part na nagkikwento na ako nung about sa mga nararamdaman dito sa bahay, ganyan. Na siya, parang kumbaga sa signal na biging static na siya. Putol-putol yung putol-putol na yung boses ko, hindi man talaga siya maintindihan. Sabi ko nga, hindi naman ako natatakot sa mga ganyan as long as huwag magpapakita sa akin. And huwag mananakit. Kung gusto nilang mag-stay dito sa bahay at wala silang mapag-stayan, wala namang problema. Basta wag lang manakit. Yung para bang wag lang kami mapiperwisyo na mong ganon. Kinakausap ko talaga sila mga best. Pag yung, mo na, kapag baliw-baliwan ako, kinakausap ko sila na okay lang, ganyan, miss niyo ba ako? Basta yun nga, wag magpapakita sa akin kasi doon na talaga ako yung as in matatakot na talaga ako baka hindi na ako makapasok dito sa loob ng bahay kapag nagpakita na sa akin. Tapos yun na, walang sasaktan, walang mananakit. Pwede silang mag-stay. So, yun lang mga beshi, yun lang yung chika ko sa inyo. Thank you for watching. Bye-bye!